Ang pangalan ko ay Maria Santos, at ang araw na basag ang aking pag-aasawa ay hindi sa gitna ng away o dramatikong pagtatapat. Nangyari ito sa kalagitnaan ng pagtingin sa isang kondo habang kami ng aking asawa ay nakatayo sa loob ng maliwanag na modernong unit na pag-aari ng isang German expat. Nagkunwari akong hindi ko naiintindihan kahit isang salita sa kanilang sinasabi. Ngunit narinig ko ang isang pangungusap na hinati ang aking mundo sa dalawa. Sa loob ng 50 na taon, ako ang tahimik na asawa, ang madaling pakisamahan, ang laging nakayuko, nagpapatakbo ng bahay, at sinisikap na huwag gambalain ang kapayapaan. Gusto iyon ni Ramon, ang aking asawa. May malakas siyang trabaho, malakas na boses, at matibay na paniniwala na natural siyang mas nakakaalam sa lahat. May simpleng trabaho ako sa accounting, sa isang maliit na firm, at ugali na itago ang mga iniisip ko bago pa man lumabas sa bibig. Habang lumilipas ang mga taon, halos hindi ko nakilala ang sarili. Tahimik akong lumilipat sa buhay, iniiwasan ng kanyang inis na parang matatalim na gilid sa dilim. Natuto akong paliitin ang sarili sa bawat usapan, bawat desisyon, bawat silid. Ngunit ng umagang iyon, habang sumasakay kami sa elevator papunta sa 12th floor ng gusaling iyon, may nagbago sa akin. Mahina ito, parang tahimik na katok sa dibdib ko, na nagpapaalala na ang buhay na ginagalawan ko ay hindi lamang ang posibleng buhay. Hindi ko pa alam noon, ngunit malapit na akong makarinig ng katotohanan na magpipilit sa akin na harapin ang lahat ng tinakasan ko. Ang katotohanan na magtutulak sa akin patungo sa babaeng halos nakalimutan ko na kaya kong maging. Para sa karamihan, ang tahanan ay lugar ng paghinga ng maluwag. Para sa akin, naging lugar ito ng pagpigil ng hininga. Pinuno ni Ramon ang bawat sulok ng buhay namin ng kanyang opinyon, gawain at desisyon. Sa una, akala ko kumpiyansa iyon. Sa paglipas ng taon, napagtanto kong kontrol iyon na nakabalat kayo bilang katiyakan. Pinangangasiwaan niya ang mga bakasyon namin, bilihin, weekend. Kung mag-suggestion ako ng iba, itataboy niya ito sa kislot ng kamay o pagod na buntong hininga, na parang maliliit na abala ang mga ideya ko sa halip na tunay na iniisip. Nang minsang binanggit ko ang pagkuha ng klase sa floral design pagkatapos ng trabaho, napatawa siya ng mabilis at malakas na nakaramdam ako ng kahangahan sa pagbanggit pa lang. Tinawag niya itong sayang na pera at hinulaan na mag-quit ako pagkatapos ng isang buwan. Tumigil na akong magsalita tungkol sa mga hobby pagkatapos noon. Ang trabaho ay hindi gaanong naiiba. Ang posisyon ko sa accounting ay sapat para sa basics at sinigurado ni Ramon na naaalala ko na ang trabaho niya ang haligi ng sambahayan namin. Tuwing mag-away kami, ipinapaalala niya na siya ang nagbabayad ng mortgage, car loan, upgrades, bakasyon, isang paalala na may sakit na parang invisible ang kontribusyon ko maliban kung siya ang magturo. Kahit ang mga gabi namin ay sumusunod sa predictable na script. Nauupo siya sa living room na buong volume ang TV at tahimik akong lumilipat sa kondo, nagluluto, naglilinis at sinisikap na huwag siya gambalain. Habang lalong tahimik ako, lalong madali sa kanya ang lahat at lalong mahirap sa akin. Sa pagbabalik tanaw, napagtanto ko kung gaano ka-subtle ang pagbabago. Hindi isang away o isang matinding salita. Ito ang steady na pagguho ng hindi pagkadinig, ang mabagal na paglaho ng boses ko sa loob ng pag-aasawa na minsan puno ng tawa. At gayunpaman, nanatili ako. Nanatili ako dahil naniniwala akong ang pasensya ay maaaring ibalik ang nawala. Nanatili ako dahil akala ko ang pag-ibig ay nangangahulugan ng mas pagsisikap. Nanatili ako dahil akala ko ako ang problema. Ang turning point ko ay hindi dumating na may fireworks. Dumating ito ng tahimik, gaya ng karamihan sa pagbabago sa buhay. Nakabalat kayo bilang curiosity sa isang gabi na katulad ng iba. Nag-scroll ako sa phone pagkatapos linisin ang kusina nang lumabas ang ad para sa libreng online German course. Halos nag-scroll pa ako, ngunit may nagpapatigil sa akin. Marahil ang iniisip na gumawa ng bago, isang bagay na akin lamang, pinindot ko ito. Ang maliit na desisyong iyon, ang naging unang pintuan palabas sa buhay na pakiramdam ko, ay nakakulong ako. Sa una, 50 minuto lamang ako nag-aral bawat gabi.
Bumubulong ng simpleng salita habang nanonood si Ramon ng sports sa living room. Laging halos nakasara ang pinto ng kwarto. Pinapahintulot ang ingay ng TV, natakpan ang tahimik na tunog ng lessons ko. Nakakakilig ito sa paraang hindi ko naramdaman sa maraming taon. Gumising ang utak ko, lumawak ang iniisip ko. Natututo ako ng bagay hindi para sa trabaho at hindi para kay Ramon, kundi para sa sarili. Naging 30 minuto ang 15. Pagkatapos, 1 oras. Maya-maya may notebook na ako na puno ng vocabulary at grammar charts na maingat na nakatago sa ilalim ng tambak ng kumot. Nagulat ako sa progress ko. Naiintindihan ko ang maikling video nang walang subtitles. Nakakabasa ako ng basic articles. Pinuri pa ng app ang pronunciation ko. At bawat beses na ginagawa iyon, nararamdaman ko ang paglaki ng spark sa loob ko. Ngunit hindi ko sinabi kay Ramon. Hindi dahil gusto kong itago magpakailanman, kundi dahil ang iniisip sa reaksyon niya ay nagpapahigpit ng dibdib ko. Naririnig ko na ang boses niya na tinatawag itong walang saysay, katawa-tawa, hindi kailangan. Magtatanong siya kung bakit natututo ako ng wika na walang kinalaman sa trabaho ko o buhay namin. At sa ilalim ng salita niya, maririnig ko ang parehong mensahe na laging ibinibigay niya. Hindi ka kaya, hindi mo matatapos kahit ano, sayang ang oras mo. Kaya, tinago ko ito. Ang maliit na bulsa ng solitude na iyon ang naging tanging lugar na hindi ako nahuhusgahan. Akin iyon. Hindi hinahawakan ng opinyon niya, ang tahimik kong rebeldya, ang tahimik kong kalayaan. Hindi ko pa napagtanto noon na ang secret na ito ang magliligtas sa akin isang araw. Kinabukasan, pumasok si Ramon sa kwarto na hawak ang phone na parang natuklasan niya ang kayamanan. Sinabi niya na natagpuan niya ang kondo na listed ng isang German na lalaki na nagngangalang Hans Müller. Ayon sa kanya, ito ang pinakamagandang option na nakita namin sa mga buwan. Hindi niya tinanong kung ano ang iniisip ko. Inanunsyo lang niya na titingnan namin ito kinabukasan. Tumango ako gaya ng inaasahan niya. Pagdating namin sa building, lahat ay makintab at bago. Amoy bagong kape at malinis na hangin ang lobby. Tumingin-tingin si Ramon nang mayabang na parang siya ang nagtayo nito. Sumunod ako ng tahimik, hawak ng mahigpit ang bag ko, nagpapaalala sa sarili ng plano. Walang sasabihin. Magkunwari akong hindi naiintindihan ng German. Gusto kong makita kung paano siya magsalita kapag akala niya ay hindi ko naririnig ang katotohanan. Binuksan ni Hans ang pinto nang may mainit na ngiti. Matangkad siya, kalmado, ang uri ng lalaki na nagpapagaan ng silid. Agad na lumipat si Ramon sa German, gaya ng alam ko. Nanatili ako malapit sa dingding at neutral ang ekspresyon, nakikinig habang tinatanggap kami ni Hans at humihingi ng paumanhin sa sinabi niyang maliit na gulo. Kahit spotless ang kondo, habang lalong nagsasalita si Hans, lalong maingat akong nakikinig. Isinalin ni Ramon ang ilang parte sa akin sa English, ngunit flat at incomplete ang bersyon niya. Nang banggitin ni Hans na excellent ang building management, sinabi ni Ramon sa akin na average lang. Nang ipaliwanag ni Hans na mga professor at doktor ang mga kapitbahay, umiling si Ramon at sinabing ordinaryong tao lang. Nagdagdag pa siya ng comments na hindi sinabi ni Hans. Subtle sa una, pagkatapos obvious. Kinokontrol niya ang kwento, hinuhubog ang kondo sa bagay na tumutugma sa agenda niya. Gayunpaman, maganda ang kondo. Maliwanag na bintana, makinis na sahig na kahoy, kusina na parang pangarap. Bumulong ako na gusto ko ito at itinaboy niya ito ng mabilis na tango bago bumalik sa usapan niya kay Hans. Habang lumilipat sila mula silid patungo sa silid na tinatalakay ang details, tahimik ako, nakatitig sa buhay na akala ko ay maaari naming ibahagi dito. Ngunit may mas malalim kaysa admirasyon ang lumalaki sa loob ko. Habang lalong nakikinig ako, lalong napagtanto ko na ang viewing na ito ay hindi lamang tungkol sa real estate. Ito ang simula ng katotohanan na hindi ko na maaaring iwasan. Sa huli, bumalik kami sa living room kung saan inoffer kami ni Hans ng kape. Tinanggap ito ni Ramon bago pa ako makasagot, na parang minor detail ang preference ko sa usapan para sa mas malalaking isip. Naupo ako sa gilid ng sofa, mahigpit na nakahawak ang kamay sa lap. Matindi ang tibok ng puso ko na nararamdaman ko sa lalamunan.
Mainit na nagsalita si Hans tungkol sa mga tao niya sa kondo, tungkol sa pagbabalik sa pamilya niya sa Germany, at tungkol sa gusto niyang mapunta ito sa taong mag-aalaga ng mabuti. Wala sa mga iyon ang isinalin ni Ramon. Ang pinakaikli na bersyon ang ibinigay niya sa akin. Tinatanggal ang anumang magpapakatao o sincere kay Hans. Pagkatapos, lumipat ang usapan sa paperwork at narinig ko ang tono ni Ramon na nagiging matalim, mas focused. Ipinaliwanag ni Hans ang common practice. Minsan, registered ang property sa isang spouse muna para gawing madali ang admin work. Walang unusual, walang suspicious. Ngunit direktang tinanong niya si Ramon kung gusto niyang isaalang-alang ang opsyon na iyon. Ang sumunod ang moment na basag ang mundo ko. Bahagyang sumandal si Ramon, binaba ang boses at sinabi sa German, hindi niya kailangang malaman. Hindi naman niya naiintindihan kahit ano. Ako ang nagbabayad. Ako ang magdedesisyon. Wala siyang pakialam doon. Natigilan ako. Nanlamig ang kamay ko. Nanginginig ang tasa ko. Bawat salita ay parang talim na tumutusok sa akin. Wala siyang pakialam. Hindi ko bahay, hindi ko kinabukasan, hindi ko buhay. Nakatitig ako sa sahig habang patuloy si Ramon sa usapan ng relaxed na confident. Hindi alam na ang babaeng ilang inches lang ang layo ay nararamdaman ang buong pag-aasawa na nagkakahiwa-hiwalay. Sa moment na iyon, nagbago ang mga bagay sa loob ko. Hindi galit sa una. Ito ay lungkot. Ang uri ng lungkot na nararamdaman mo kapag napagtanto mong ang pinagkatiwalaan mo ay hindi ka kailanman nakitang pantay. Sa maraming taon, pinapaliit ko ang sarili. Naniniwala na ang boses ko ay kailangan lang ng mas pasensya o kabaitan o pagsisikap. Ngunit ngayon, nakita ko ang katotohanan. Ang boses ko ay hindi kailanman mahalaga sa kanya. At kapag narinig mo ang ganoon, hindi ka na makakabalik sa pagkunwari na hindi mo narinig. Ang biyahe pa uwi ay strangely tahimik. Kumakanta si Ramon kasabay ng pop song sa radio, tinatapik ang daliri sa manibela na parang eksakto sa plano niya ang araw. Samantala, nakatitig ako sa labas ng bintana, paulit-ulit na inireplay ang salita niya hanggang maging buhol sa dibdib ko na halos hindi ako makahinga. Pagpasok namin sa pinto, diretso siya sa sofa. Nag-on ang TV, pinuno ng boses at ingay ang silid. Tumayo ako sa hallway ng sandali, mahigpit na hawak ang strap ng bag ko. Normal, maghihintay ako ng mas kalmadong moment. Mag-iipon ako ng lakas ng dahan-dahan sa oras o araw, ngunit may sa loob ko na hindi na pinahihintulutan ang katahimikan. Pumasok ako sa living room. Hindi tumingin si Ramon sa screen. Kailangan nating mag-usap, sabi ko. Malakas siyang bumuntong hininga na parang interruption ng boses ko sa halip na request. Pwede bang hintayin, Maria? Kakauupo ko lang. Hindi na ngayon. Tumingin siya sa akin, magkadikit ang kilay. Hindi siya sanay marinig ang tibay sa tono ko. Nagulat siya. Direkta ko siyang tinanong kung kaninong pangalan ang plano niyang ilagay sa deed. Kumurap siya, confused, pagkatapos mabilis na sumagot na syempre sa aming dalawa. Sinabi niya ito nang casual na sandali akong nagtaka kung talaga niyang pinaniniwalaan ang sariling kasinungalingan. Sinabi ko sa kanya ang narinig ko, bawat salita sa wika niya. Nawala ang kulay sa mukha niya. Dahan-dahan siyang tumayo na parang hindi sigurado kung paano ayusin ang mukha. Naiintindihan mo ang German, bulong niya. Kailan pa? Hindi mahalaga ang tanong, ang pagtataksil ang mahalaga. Hinarap ko siya, pinipilit ang mga salitang nilunok ko sa maraming taon. Ipinagtanggol niya ang sarili sa parehong routine arguments. Siya ang nagbibigay sa amin. Mas mahusay siyang humahawak ng bagay. Alam niya kung paano gumana ang mundo. Nag-overreact ako. Lakad-lakad siya sa silid, itinaas ang boses, ibinalik ang sisi sa akin. Anuman para iwasan ang pagtingin sa ginawa niya. Ngunit sa unang beses sa pag-aasawa namin, ang salita niya ay hindi lumubog sa akin. Tumama ito sa pader. Dahil sa wakas, mayroon na ako. Nang sinabi kong hindi ko na siya pinagkakatiwalaan, may nabasag sa ekspresyon niya. Tiningnan niya ako na parang ang defiance ko ang tanging pagtataksil na hindi niya matanggap. Ngunit huli na. Siya na ang nagtaksil sa aming dalawa.
Sa mahabang sandali pagkatapos ng away namin, painfully still ang kondo. Nakatayo si Ramon malapit sa bintana na nakahawak sa balakang, mahirap huminga na parang siya ang naagrabyado. Naupo ako sa gilid ng dining chair, nararamdaman ang huling hibla ng pag-aasawa namin na tahimik na nadudulas sa daliri ko. Sa huli, humarap siya sa akin. So ano na ngayon, Maria? Gusto mo akong parusahan sa bagay na hindi mo naiintindihan? Umiling ako. Naiintindihan ko ng perpekto. Plano mong kunin ang kontrol sa lahat at iwan akong walang anuman. Tumawa siya ng mayabang, lakad-lakad ulit. Lagi kang nag-iisip ng pinakamasama. Pinapasimple ko lang ang process. Yun lang. Pagkatapos, ayusin natin mamaya. Ngunit wala siyang paliwanag kung bakit sinabi niya sa stranger na wala akong pakialam doon. Wala siyang paliwanag kung bakit komportable siyang magsalita tungkol sa akin na parang bata ako sa halip na partner. Kalmado ko siyang sinabi na hindi ko na kaya ipagpatuloy ang ganitong pamumuhay. Naghigpit ang mukha niya. Tinanong niya kung tinutakot ko siya ng divorce. Sa unang beses, sumagot ako ng walang takot. Sinasabi ko sa iyo na hindi ako maaaring manatili sa pag-aasawa kung saan walang halaga ang boses ko. Ang pangungusap na iyon ay bumagsak na parang bato sa silid. Nagulat si Ramon, halos offended, na parang hindi ko na ginagampanan ang role na isinulat niya para sa akin. Kinuha niya ang susi niya, bumubulong, sinabing kailangan niya ng space para mag-isip. Inanunsyo niyang matutulog siya sa bahay ng kaibigan niyang si Miguel sa ilang araw. Sinabi niya ito nang may confidence ng lalaking inaasahan na magbabalik loob ako habang wala siya. Lumakad siya palabas nang hindi marahang isinara ang pinto. Sumara ito ng malakas sa likod niya. Nang humupa ang tunog, ang katahimikan na sumunod ay iba. Hindi na mabigat. Pakiramdam ay tapat. Pumunta ako sa kwarto, naupo sa sahig, at pinahintulutan ng sarili na umiyak sa wakas. Hindi dahil gusto ko siyang bumalik. Hindi dahil nagsisisi akong nagsalita. Umiyak ako para sa mga taong nawala ko, para sa mga parte sa loob ko na iniwan ko, at para sa bersyon ng sarili ko na halos nakalimutan ko na. Ngunit sa ilalim ng lungkot, may iba pa, tahimik na lumalaki. Ginhawa at simula ng tapang. Kinabukasan, nagising ako na namamaga ang mata at isip na hindi mapakali. Hindi pa umuwi si Ramon at sa unang beses, hindi ko na inisip kung nasaan siya o ano ang ginagawa. Sa halip, naupo ako sa kitchen table na may tasa ng kape, hawak ang phone ko at desisyon na mabigat sa dibdib ko. Kailangan kong tawagan si Hans. Nanginginig ang daliri ko habang dinadial ang number niya. Bahagi ko ay natakot na isipin niyang hangal o dramatic ako. Ngunit nang sumagot siya, mainit at steady ang boses niya, parehong kalmadong tono na ginamit niya noong nakaraan. Ito si Maria Santos, sabi ko. Tiningnan namin ang kondo mo kahapon. Sumunod ang sandali ng katahimikan. Pagkatapos sinabi niya ng mahina, nagsasalita ka ng German? Oo, tahimik kong inamin at narinig ko lahat, bawat salita. Huminga ng malalim si Hans. Akala ko nga, sabi niya. Tahimik na tahimik ka, sobrang tahimik. Pinaghinalaan kong naiintindihan mo ng higit kaysa alam ng asawa mo. Humingi ako ng paumanhin sa awkwardness. Sinabi ko na hindi namin bibilhin ang kondo, na sorry ako sa pag-aksaya ng oras niya, ngunit bago ko matapos, pinigilan niya ako. Maria, huwag kang mag-sorry. Ang kahapon ay nagpaalala sa akin ng bagay na pinagdaanan ko sa anak kong babae. Minsan siyang kasal sa lalaking sinusubukan magdesisyon ng lahat para sa kanya. Iniwan niya ang pag-aasawang iyon at nagtayo ng mas magandang buhay. Nang makita kitang nakaupo doon na tahimik, nakita ko ang parehong sakit. May lumambot sa loob ko at sa unang beses mula ng away ko kay Ramon, nakaramdam akong nakikita. Nagpatuloy siya, gusto kitang tulungan. Kung gusto mo pa ang kondo, maaari kong bawasan ng kaunti ang presyo at maaari akong maghintay habang inaayos mo ang sitwasyon mo. Hindi ako nagmamadali magbenta. Sandali akong natagpuan ang boses ko. Bakit mo gagawin iyon para sa akin? Dahil lahat ay karapat-dapat sa fair chance na magsimula ulit at dahil walang babaeng dapat pakiramdam na maliit sa sariling tahanan. Tumama ang salita niya sa malalim sa loob ko. Pag-asa. Maliit, nanginginig na pag-asa
na marahil ang buhay ko ay hindi kailangang manatili ganoon. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko ng oras. Sinabi niya na kunin ko lahat ng kailangan ko. Ito ang unang beses sa matagal na panahon na may naniniwala na kaya kong tumayo ng mag-isa. Ang mga sumunod na araw ay blurry na parang naglalakad ako sa hallway na puno ng pintong hindi ko napansin noon. May patungo sa takot, may sa uncertainty, ngunit isang pinto patungo sa bagay na hindi ko naramdaman sa maraming taon. Posibilidad. Bumalik si Ramon pagkatapos ng 3 araw na tahimik at withdrawn. Natulog siya sa sofa, maagang umalis, gabing-gabi umuwi. Halos hindi kami nag-usap. May panahon na ang coldness na ito ay magpapahina sa akin. Ngayon, kinumpirma lang nito ang alam ko na. Tapos na kami sa pagkunwari, habang lumilipat siya sa kondo na parang anino, naupo ako sa kitchen table bawat gabi, nag-aaral ng bago. Impormasyon tungkol sa divorce, property rights, mortgages, at financial independence. Sa unang beses, nagpaplano ako ng kinabukasan na hindi umiikot sa approval niya. Natutunan kong legal akong makakakuha ng kalahati ng kondo namin. Sa perang iyon at steady work history ko, maaaring aprubahan ng bank ang mortgage. Nakakatakot at nakakakilig ang iniisip. Hindi pa ako gumawa ng major life decision nang wala si Ramon. Ngunit bawat article na binasa ko, bawat calculator na pinuno ko, bawat forum post mula sa mga babaeng nag-rebuild ng buhay nila ay nagbigay sa akin ng lakas. Pagkatapos, halos parang gusto ng universe na subukan ang determination ko, natagpuan ko ang job posting. Isang international company na naghahanap ng accounting specialist na makakatrabaho sa European branches nila. Required ang German. Tumalon ang puso ko. Isinumiti ko ang application ko bago ko mapigilan ang sarili. Mabilis dumating ang interview. Naupo ako sa harap ng hiring manager at confident na nagsalita sa wika na minsan bumubulong ko lang sa secret. Nang ngumiti siya at sinabi, "Impressed, kailangan namin ng mga katulad mo dito." Naramdaman ko ang pagtaas ng bagay sa loob ko. 1 linggo pagkatapos, nakuha ko ang trabaho. Mas mataas na sweldo, mas magandang benefits, kinabukasan. At sa unang beses, sa matagal na panahon, pakiramdam ko ay nagbukas ako ng pinto na talagang akin. Nang sa wakas umusad ang divorce paperwork, nagsimula ng magaan ang bigat sa balikat ko. Pumayag kami ni Ramon na hatiin ang kondo at inoffer niyang bilhin ang share ko. Ito ang pinaka-practical na option at sa unang beses, wala kaming nag-away. Nang matransfer, mahaba kong hawak ang check sa kamay, nararamdaman ang unfamiliar na bagay na naninirahan sa loob ko. Seguridad, independence, simula ng sariling tatag. Sa bagong trabaho ko na underway, naging mas puno, mas maliwanag, at strangely steady ang mga araw ko. Humahawak ako ng financial reports para sa international branches, nag-i-email sa colleagues overseas, at sumali sa online meetings kung saan hindi na kailangan itago ang German ko. Bawat accomplishment ay pakiramdam na nagbabalik ng parte ng sarili ko na nakabaon sa ilalim ng maraming taon ng self-doubt. Tinupad ni Hans ang promise niya. Matyaga siyang naghintay habang tinatapos ko ang divorce at inaayos ang documents ko. Nang aprubahan ng bank ang mortgage ko, pinirmahan ko ang papers nang nanginginig ang kamay, hindi sa takot, kundi sa pride. Ang susi sa kondo niya, ang kondo na magiging tahanan ko, nakapatong sa palad ko, na parang simbolo ng buhay na binuo ko sa sariling lakas. Noon din, nag-enroll ako sa evening certification course para i-advance ang skills ko. Sa 3rd class, isang matangkad na lalaki na may steady eyes at easy smile ang naupo sa tabi ko. "Taken ba tong upuan?" tanong niya. "Hindi, sige," sabi ko. Ang pangalan niya ay Carlo Reyes. Divorced, nagsisimula ulit, natututo ng bago. Kapag nagsasalita siya, nakikinig siya ng kasing dami ng pagsasalita, bagay na hindi ko sanay. Pagkatapos ng class, nag-share kami ng notes at sabay na naglakad sa parking lot. Naging routine ito. Maya-maya, maaga na kaming nagkikita para mag-aral at huli nang umuwi para mag-usap tungkol sa work, life at second chances. Hindi kailanman nag-push si Carlo, hindi nagmadali. Gentle, patient at respectful ang presence niya.
Ang pakikisama sa kanya ay parang malalim na paghinga pagkatapos ng maraming taon ng pagpigil. Hindi ako naghahanap ng bago, ngunit ang buhay ay may paraan ng pagbigay sa iyo ng exact reminders na kailangan mo, na may kabaitan, na posible ang respect, na ang pag-ibig ay hindi kailangang masakit. Isang buong taon ang lumipas bago ko napagtanto kung gaano kalayo ang nilakbay ko mula sa babaeng dating ako. Isang gabi, nakatayo ako malapit sa floor-to-ceiling windows ng kondo ko, nanonood sa city lights na sumasalamin sa ilog. Ang mga silid sa paligid ko ay tahimik, mainit at unmistakably akin. Bawat upuan, bawat picture frame, bawat maliit na detail ay pinili ng sarili kong kamay. Kumatok si Carlo sa pinto ilang minuto pagkatapos. Nang papasukin ko siya, binati niya ako ng parehong gentle smile na naging pamilyar na. Naupo kami sa balcony na may 2 baso ng wine, ang sunset na nagpipinta ng langit sa soft gold. Inabot niya ang kamay ko, hindi para kontrolin, kundi para kumonekta, simpleng gesture, steady at genuine. Natutuwa akong nag-cruise ang landas natin, sabi niya. Ako rin, sagot ko. At ngayon, hindi na nanginginig ang boses ko. Pagkatapos niya umalis noon, dahan-dahan akong naglakad sa tahanan ko. Pinahihintulutan ang katahimikan na lumubog. Sa matagal na panahon, maliit akong namuhay. Pinahihintulutan kong mapag-usapan ako, itaboy, pamahalaan. Pinaniwala ko ang sarili na mas safe ang katahimikan kaysa pagsasalita. Ngunit simple ang katotohanan. Hindi ka pinoprotektahan ng katahimikan. Tinuturuan lang nito ang iba na walang halaga ang boses mo. Ang moment na pinili ko ang sarili ko, nagbago ang lahat. Natagpuan ko ang trabahong pinahahalagahan ang isip ko, tahanan na sumasalamin sa choices ko, circle ng mga taong nire-respeto ako, kinabukasan na binuo sa desisyon ko, hindi sa iba. At pinakamahalaga, natagpuan ko ang bersyon ng sarili ko na akala ko ay nawala na magpakailanman. Kung nakikinig ka nito at anumang parte ng kwento ko ay pamilyar, gusto kong alalahanin mo ang isang bagay. Hindi ka stuck, hindi ka walang kapangyarihan, at hindi ka kailanman matanda o huli na para magsimula ulit. Minsan, ang buhay na karapat-dapat mo ay naghihintay lang sa labas ng pintong natatakot kang buksan. Salamat sa paglaan ng oras sa akin. Kung nahawakan ka ng kwento ko sa anumang paraan, ipaalam mo sa akin sa pag-like sa video na ito, pag-share at pag-iwan ng comment tungkol sa kung saan ka nanonood. Gusto kong marinig ang kwento mo rin. Bagong chapters ang nagsisimula bawat araw, kailangan mo lang piliin ang sa iyo.